Nakulong ako ng aking asawa sa loob ng 2 taon dahil sa kanyang kabit. Panoorin kung paano ako naghiganti at ginawa silang pulubi sa mismong araw ng aking paglaya. Ang mga pader ng selda ay mamasa-masa, amoy pinaghalong lumang semento, tuyong pawis at bulok na pag-asa. Gayunpaman, para kay Isabela Bella Santos, ang pader na iyon ay isang higanteng kalendaryo gamit ang dulo ng kanyang kuko. Na magaspang at bahagyang bali, gumuhit siya ng maliit na patayong linya malapit sa paa ng kanyang iron cot. Ang linya ay halos hindi nakikita kung hindi titingnan ng maigi, ngunit para kay Bella, ito ay isang maliit na tanda ng tagumpay. 70-29 araw, bukas ang ika, 730 araw, ang araw ng kanyang paglaya. Huminga ng malalim si Bella, pinupuno ang kanyang baga ng alingasaw na hangin ng Pasig City Jail Female Dormitory. Umupo siya nang nakakrus ang mga binti sa manipis na kutson na naging tahanan niya sa loob ng 2 taon. Dati, natutulog siya sa isang king-sized na kama na may Egyptian silk sheets sa isang marangyang villa sa Forbes Park, Makati. Dati, siya ang asawa ni Gabriel Gab Alcantara, isang promising real estate mogul. Ngayon, siya ay bilanggo lamang na numero 304. Bumalik ang alaala tulad ng hindi mapigilang agos. Ang mga flash ng kamera ng mga mamamahayag sa korte, ang mapanlait na tingin ng huwes. At doon, sa witness stand, si Gab, nakaupo na may puting polo na maayos ang tupi. Nakatungo ang mukha, sa perpektong pekeng kalungkutan. Mahal ko ang aking asawa, Your Honor. Nanginig ang boses ni Gab noon. Isang pagganap na karapat-dapat sa isang FAMAS award, ngunit hindi ko kayang ipaliwanag ang kanyang mga aksyon. Siya ang nagtulak kay Sofia dahil sa selos pinatay ang aming magiging anak. Pagkatapos ay si Sofia Pia Garcia, ang personal na sekretarya ni Gab at sabay ding kabit, si Pia, nakaupo sa wheelchair. Ang kanyang mukha ay maputla, walang makeup, sadyang ginawang kaawa-awa habang hawak ang kanyang patag na tiyan. Umagos ang peking luha sa kanyang pisngi habang itinuturo si Bella ng nanginginig na daliri. Sinigawan ako ni Ginang Santos na puta ako. Tapos tinulak niya ako sa hagdanan. Ramdam ko ang pagdaloy ng dugo, kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Sa araw na iyon, talagang pumunta si Bella sa opisina ni Gab upang humingi ng paliwanag tungkol sa pagtataksil na kanyang natuklasan, ngunit hindi niya kailanman hinawakan si Pia. Si Pia ang hysterical na umatras at nadulas, o marahil sadyang itinapon ang kanyang sarili sa emergency exit na hagdanan na natatakpan lamang ng isang security camera. Ang recording ng camera na iyon ay kakaibang nasira sa mga kritikal na minuto na iwan lamang ang imahe ni Bella sa itaas ng hagdanan na may galit na mukha. 2 taong sentensiya, isang krimen ng malubhang pinsala na nagdulot ng pagkamatay ng isang fetus. Nang bumagsak ang martilyo ng huwes, gumuho ang mundo ni Bella. Nakita niya si Gab na niyakap si Pia, kino-comfort ang ahas na iyon. Ngunit sa yakap na iyon, nakita ni Bella sa isang segundo na tiningnan siya ni Gab, hindi ng pagkakasala, kundi ng malamig at kalkuladong tingin. Ang tingin ng isang tao nakakalabas lang ng nag-iisang balakid sa isang milyong-milyong mana. Si Bella, muling nag-daydreaming. Isang magaspang na boses ang nagpabalik sa kanya sa kanyang ulirat. Si Carmen, ang kasama niya sa selda, isang babaeng nasa edad na nakakulong dahil sa pyramid scam. Lumingon si Bella na may neutral na ekspresyon. Sa loob ng 2 taon na ito, natuto siyang patayin ang kanyang mga emosyon. Ang luha ay isang luho na hindi niya kayang bayaran sa lugar na iyon. Nagbibilang lang ako, Carmen, mahinang sagot ni Bella. Bukas ay lalaya ka na. Kung ako ikaw, magpapasalamat ako sa Diyos hanggang sa mamaga ang noo ko. Tawa ni Carmen habang tinutupi ang kanyang uniforme ng bilanggo. Pero kakaiba ka, Isa. Masyado kang kalmado. Parang pupunta lang sa palengke, hindi parang lalabas ng impyerno. Nagpakita si Bella ng bahagyang ngiti. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata, dahil ang tunay na impyerno ay wala rito, Carmen. Ang tunay na impyerno ay naghihintay sa labas. Tumayo si Bella at tiniklop ang kanyang kumot. At sa pagkakataong ito, ako ang hahawak ng apoy. 10:00 ng umaga, oras ng pagdalaw. Ang tunog ng mabibigat na yabag ng opisyal ng bilangguan ay umalingaunggaw sa pasilyo ng module. Karaniwan ito ang pinakahihintay na oras ng mga bilanggo, ang pag-asa na makatanggap ng package mula sa isang kamag-anak
o makita lamang ang mukha ng kanilang mga anak. Ngunit para kay Bella, ang oras na ito ay isang pagsubok ng pasensya. Isabela Santos, may bisita ka. Sigaw ng opisyal, isang matabang babae, mula sa kabilang panig ng rehas. Hindi gumalaw si Bella sa kanyang posisyon, nagbabasa ng libro sa isang sulok ng selda. Hindi man lang siya nag-angat ng ulo. Sino? Tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. Sino pa, kundi ang iyong tapat na asawa at ang kanyang batang ginang? Pangungutya ng opisyal. Sa kabila ng kanyang pagiging matigas, may simpatya ang babae kay Bella. Alam ng buong bilangguan kung gaano kasipag si Gab at Pia sa kanilang pagdalaw. Para sa isang tagalabas, tila ito ay isang gawa ng responsibilidad at pagsisisi. Ngunit ang mga opisyal na madalas na nakakakita ng kanilang interaksyon ay alam na mayroong mali. Sabihin mo na may sakit ako o patay. Kahit ano, malamig na sagot ni Bella. Binuklat ang pahina ng kanyang libro. Isa, bulong ni Carmen. Ito na ang huling buwan. Bukas ay lalabas ka na. Bakit hindi mo sila tingnan sa huling pagkakataon? Baka may dalhin silang pera. Isinara ni Bella ang libro ng padabog. Hindi ko kailangan ng pera nila, Carmen. Bukod dito, hindi sila darating para magbigay, kundi para humingi. Bumuntong hininga ang opisyal. Ginang Santos, sinasabi ni Ginoong Alcantara na importante. Sinasabi niya na ang mga ari-arian ng iyong yumaong magulang ay kukunin kung hindi ka pipirma ngayon. Nagdala siya ng notaryo. Tumawa si Bella. Isang tuyo at matalim na tawa. Sabihin mo sa kagalang-galang na Ginoong Alcantara, sabi ni Bella, nakatitig sa opisyal, na namamanhid ang aking mga kamay. Hindi ko nahawakan ang panulat sa loob ng 2 taon dahil masyado akong abala sa paglalaba ng damit ng mga bilanggo. Kung kukunin ang mga ari-arian ng aking ama, hayaan na bumagsak ang lahat. Umiling ang opisyal. Sumuko. Napakatigas ng ulo mo. Sige, sasabihin ko na, tumatanggi kang makita sila muli. Nang umalis ang opisyal, ipinaharap ni Bella ang kanyang likod sa malamig na pader. Malakas ang tibok ng kanyang puso, hindi sa takot, kundi sa galit na pinipigilan. Bawat buwan, sa loob ng 24 na buwan, dumating si Gab at Pia. Sa simula, dumating sila ng may tamis, nagdadala ng masasarap na pagkain, nagpapanggap na gusto magkabati. Sinabi ni Gab na napilitan siyang ipakulong siya dahil sa pressure ng publiko at ng pamilya ni Pia. Ngunit alam ni Bella na isang linggo matapos siyang makulong, sinubukan ni Gab na i-liquidate ang isang fixed-term deposit sa pangalan ng ama ni Bella na nagkakahalaga ng 3 milyong piso. Tumanggi ang bangko dahil kailangan ang pirma ni Bella bilang nag-iisang tagapagmana. Mula noon, ang kanilang pagdalaw ay naging psikolohikal na terorismo. Nagmakaawa si Gab, pagkatapos ay nagbanta. Umiyak si Pia, pagkatapos ay nangutya. Kailangan nila ang pirma na iyon. Ang imperyo ng negosyo ni Gab, na tila napakaganda, ay sa katunayan bulok. Ang kanyang pangunahing kapital ay palaging nagmumula sa mga pondo mula sa ama ni Bella. Kung wala si Bella, si Gab ay walang iba, kundi ang kapitan ng isang lumulubog na barko. Maghintay kayo. Bulong ni Bella sa kawalan. Hindi ninyo makukuha ang aking pirma, makukuha ninyo ako. Sa air-conditioned na visiting room, biglang lumuwag ang kurbata ni Gab Alcantara. Malamig na pawis ang tumulo sa kanyang sentido. Tumanggi na naman siya? Halos pasigaw na tanong ni Gab. Nang bumalik ang opisyal na mag-isa, tumango lamang ito. Sabi niya na mamanhid ang kanyang mga kamay, sir. Hindi siya makapirma. Ang babaeng baliw na iyon. Galit na sabi ni Pia. Nakaupo sa tabi ni Gab, hinampas ang kanyang Hermes bag sa mesa. Sinasadya niya iyan. Alam ni Gab na bukas magsisimula ang audit ng kumpanya. Kung hindi natin mailalabas ang trust fund ng kanyang ama ngayon para takpan ang butas sa balanse, tapos na tayo. Minasahe ni Gab ang kanyang pumipintig na ilong. Ang kanyang mukha, na karaniwang guwapo, ay tila mas matanda na ngayon kaysa sa kanyang 25 taon. Ang huling 2 taon ay naging isang logistical nightmare para sa kanya. Akala niya, ang pag-alis kay Bella ay magpapadali ng mga bagay. Si Bella ay isang babaeng may bahay at masunurin, o sa tingin niya, akala niya, sa pagpapakulong kay Bella, mabubuwag ang kanyang espiritu at pipirmahan niya ang anumang bagay kapalit ng mas maagang paglaya o mas mahusay na kondisyon. Ngunit ang Bella sa bilangguan ay naging isang bato. Tinanggihan niya ang pagbawas ng sentensiya,
tinanggihan ang mga pribilehiyo, at ang pinakamasama sa lahat, tumanggi siyang isuko ang kapangyarihan sa mga ari-arian ng kanyang amang si Ricardo Santos. Sa kabila ng pagkontrol na ni Gab sa mga operasyon ng kumpanya ng kanyang biyenan, kung wala ang legal na pagmamay-ari ng mga shares, hindi niya maaaring ipanagutan ang mahahalagang ari-arian upang makakuha ng bagong pautang. Kumalma ka, Pia. Huwag kang sumigaw dito, sabi ni Gab. Kumalma ako? Pinapakalma mo ako? Sinamaan siya ng tingin ni Pia. Ang kanyang magandang mukha ay baluktot sa takot. Ang mga developer ng Skyview Project ay humihingi na ng ikatlong bayad. Kung hindi tayo makabayad sa susunod na linggo, hihinto ang proyekto at maaamoy ng media ang amoy ng patay na bangkay. Gab. At tandaan, bukas ay lalabas na siya. Ang mga salitang iyon ay nakabitin sa hangin tulad ng lason. Bukas ay lalabas na siya. At ano kung lumabas siya? Sinubukan ni Gab na magtunog na confident kahit nanginginig ang kanyang puso. Siya ay isang ex-convict lamang. Sino ang maniniwala sa kanya? Wasak ang kanyang reputasyon. Ang tatak ng baby killer ay mananatili sa kanya magpakailanman. Susunduin natin siya bukas. Dadalhin natin siya sa bahay. Ikukulong natin siya. Bibigyan natin siya ng mga pampakalma hanggang sa pumirma siya. Sigurado ka? Tiningnan siya ni Pia nang may pagdududa. 2 taon na siyang tahimik, Gab. Nakakatakot ang kanyang katahimikan. Hindi siya kailanman gumawa ng eskandalo. Hindi siya kailanman nagmakaawa. Tumanggi lang siya. Wala siyang sinuman, Pia. Patay na ang kanyang ama. Nakablock ang kanyang yaman. Ang kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad ay iniwan siya. Lalabas siya rito na pulubi kung hindi natin siya kukunin. Pilit ni Gab na kumbinsihin ang sarili. Tumayo si Gab at inayos ang kanyang jacket. Uwi na tayo. Ihanda natin ang script para bukas. Tawagan ang mga mamamahayag. Bubuo tayo ng istorya na tayo ay isang mapagmahal na pamilya na tinatanggap muli ang naligaw na asawa. Sa gayon, kung susubukan niya ang anumang bagay, iisipin ng publiko na siya ay walang utang na loob. Bumuntong hininga si Pia. Ngunit sumunod kay Gab. Habang naglalakad sila patungo sa naghihintay na itim na Mercedes, hindi nila namalayan na ang kanilang tila perpektong plano ay nakabitin sa isang napakanipis na pisi. Malapit nang maputol, bumaba ang gabi sa bilangguan. Nagdadala ng lamig na tumagos sa buto. Sa maliit na aklatan, na bihirang bisitahin ng ibang mga bilanggo, nakaupo si Bella sa harap ng isang matandang babae na may puti at maikling buhok. Si Elena Ramos, isang sikat na dating abogado na nakulong 5 taon na ang nakalipas, na ginamit bilang scapegoat sa isang kaso ng korupsyon ng isang mataas na opisyal. Si Elena, ang hindi opisyal na mentor ni Bella sa loob. Handa ka na ba para bukas, anak? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay magaspang, ngunit puno ng awtoridad. Tumango si Bella. Sa isip, handa ako, Elena. Ngunit, paano ang mga dokumento? Misteryosong ngumiti si Elena, inilagay ang kamay sa bulsa, at kinuha ang isang maliit na ipinuslit na USB drive. Ang aking protektado, si Mateo, ay nakasiguro na ang lahat sa labas, bulong ni Elena. Siya ay henyo, tulad ko noong bata pa ako. Sinubaybayan niya ang daloy ng pondo ng kumpanya ni Gab. Pabaya si Gab. Ginamit niya ang isang shell corporation sa Panama para mag-laundering ng pera mula sa mga proyekto, ngunit inilagay ang pangalan ng kanyang ina bilang direktor, isang amateur. Ang mga mata ni Bella ay kumislap ng malamig. At ang medikal na ebidensya ni Pia ay ligtas, sagot ni Elena. Nakuha ni Mateo na lumapit sa nurse na nag-alaga kay Pia. Lumabas na ang nurse ay nagtago ng kopya ng orihinal na medical record na hindi nawasak. Nagkaroon ng miscarriage si Pia 2 araw bago ang insidente sa hagdanan dahil sa overdose ng iligal na pampapayat na gamot. Nagdurugo na siya mula pa nang umalis ng bahay. Kinuyom ni Bella ang kanyang mga kamao sa ilalim ng mesa. Ang katotohanan ay masakit, ngunit nagpapalaya din. Hindi siya kailanman nakapatay ng sinuman. Ang pakiramdam ng pagkakasala na bumagabag sa kanya sa mga unang buwan ay nawala ng walang bakas, napalitan ng mga baga ng isang paghihiganti na nagniningas ng matindi. Salamat, Elena. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Nanginig ang boses ni Bella. Kinabig ni Elena ang kanyang kamay. Bayaran mo ako sa pamamagitan ng panalo, Bella. Manalo ka para sa ating lahat, sa mga pinatahimik ng mga mayabang na lalaki at ng isang tiwaling sistema. Paglabas mo rito,
Hindi ka na ang walang muwang na Bella. Ikaw ang magiging CEO ng sarili mong buhay. Yumuko si Elena. Tandaan ang ating estratehiya. Huwag kang direktang umatake. Hayaan mong isipin nilang sila ang nakatataas muna. Hayaan mong maniwala si Gab na kontrolado pa rin niya ang lahat. Kapag bumaba ang kanyang depensa, kapag naramdaman niyang ligtas siya sa kanyang trono, saka mo tanggalin ang alpombra sa ilalim ng kanyang mga paa. Unang hakbang, freezing ng assets, bulong ni Bella, inuulit ang planong binuo nila sa loob ng ilang buwan. Eksakto, tumango si Elena. Batay sa orihinal na testamento ng iyong ama, ang iniwan mo sa safety deposit box ng ibang bangko at sa kabutihang palad, hindi alam ni Gab, mayroon kang absolute veto power. Paglabas mo at aktibasyon ng iyong status sa board of directors, bawat sentimo na lalabas sa mga account ng kumpanya ay mangangailangan ng iyong pag-aproba. Inisip ni Bella ang mukha ni Gab nang tanggihan ang kanyang credit card. Muling bumalik ang isang bahagyang ngiti sa kanyang labi. Isa pa, dagdag ni Elena na may seryosong mukha. Mag-ingat ka, mapanlin lang si Gab. Ngunit si Pia ay mapusok. Ang mga desperadong tao ay maaaring gumawa ng kabaliwan. Namatay na ako minsan 2 taon na ang nakakaraan. Kalmadong sagot ni Bella. Hindi nila kayang patayin ang isang taong patay na. Sa huling gabi niya, hindi makatulog si Bella. Ginugol niya ito sa pag-iimpake ng kanyang kaunting gamit, ilang libro, isang sipilyo, isang pares ng damit na suot niya nang pumasok, at isang maliit na lukot na larawan ng kanyang ama. Ibinigay niya ang natitirang sabon, shampoo, at ilang pagkain sa kanyang mga kasama sa selda. Isang emosyonal na kapaligiran ang bumalot sa selda numero 12. Huwag mo kaming kalimutan, ha Isa, sabi ni Carmen na may luha sa mata. Hindi ko gagawin, pangako ni Bella. Babalik ako, hindi bilang bilanggo, kundi bilang isang tutulong sa iyong kaso, Carmen. Sa madaling araw, tumayo si Bella sa harap ng maliit na basag na salamin sa ibabaw ng lababo. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon. Ang kanyang buhok, na dati mahaba at alaga, ay ngayon ay maikli sa balikat at medyo magaspang. Ang kanyang balat ay hindi na kasing kinis. Mayroong katigasan sa kanyang mga tampok. Ang kanyang mga mata, na dati malambot at puno ng pagmamahal, ay ngayon ay maitim at malalim, tulad ng karagatan sa isang bagyo. Hindi na siya ang matamis na ginang Alcantara. Hindi na siya ang paboritong anak ni Ricardo Santos. Ang bilangguan ang nag-alis sa kanya ng lahat ng kanyang kawalang malay at kahinaan na nag-iwan ng isang hindi masisira na bakal na core. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay matatag na tumitibok, walang takot. Mayroon lamang isang matalim na konsentrasyon. Sa labas ng mga pader na ito, marahil ay mahimbing na natutulog si Gab at Pia sa isang malambot na kutson na binili gamit ang pera ng ama ni Bella. O baka kinakabahan sila sa iniisip na audit. Hindi nila alam na isang bagyo ang paparating sa kanila. Akala nila na ang Bella na lalabas bukas ay isang babaeng basag, nahihiya at mahirap. Akala nila ay kukunin nila ang isang sugatang tupa. Gaano sila nagkakamali. Bubuksan ang pinto ng selda sa loob ng ilang oras. Isinuot ni Bella ang kanyang lumang puting polo, ang tanging disenteng damit na mayroon siya. Ang polo ay ngayon ay medyo maluwag sa kanyang mas payat na katawan. Ikinabit niya ang mga butones hanggang sa leeg na parang nagsusuot ng baluti. Umupo si Bella sa gilid ng kama at naghintay sa tunog ng pagpihit ng susi. Binulungan niya ang kanyang sarili ng isang pangako na magiging gasolina ng bawat hakbang niya mula sa sandaling iyon. Gab, Pia, tamasahin ninyo ang inyong marangyang almusal ngayong umaga dahil ito ang huling disenteng pagkain na matutulungan ninyong lunukin ng payapa. Umalanggaw-ngaw ang tunog ng metal ng kandado. Bumukas ang pinto ng selda. Pumasok ang liwanag mula sa pasilyo. Nagsimula na ang laro. Nagliwanag ang sikat ng araw sa labas ng bakuran ng bilangguan na para bang gustong sunugin ang mga kasalanang nakakulong sa likod ng mga pader ng semento. Gayunpaman, ang init ng araw ay nadaig ng init ng mga spotlight ng kamera. Naghihintay si Gabriel Alcantara sa tabi ng exit gate. Nakasuot ng perpektong suot na dark blue Armani suit. Sa kanyang tabi, si Sofia Garcia na may discreet na ivory white knee-length dress. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang eleganteng bun na may hawak na bouquet ng puting rosas. Para silang isang mag-asawang lumabas sa isang happy family magazine. Kung babaliwalain ang katotohanan na hinihintay nila ang paglabas ng ex-asawa ni Gab mula sa bilangguan,
Kailangan bang ganoon karaming mamamahayag? Bulong ni Sofia nang mahina. Pinapanatili ang isang matigas na ngiti sa mga kamera. Kailangan, sagot ni Gabriel nang hindi tumitingin sa kanya, bahagyang kumaway sa karamihan ng mga reporter. Kailangan nating kontrolin ang salaysay mula sa unang segundo na lumabas siya. Ang headline ay dapat, "Tapat na asawa, tinatanggap muli ang nagsisising asawa." Hindi, ex-convict, naghahanap ng paghihiganti. Tiningnan ni Gabriel ang kanyang relo na nagkakahalaga ng 10,000 piso. Ang kanyang puso ay tumibok nang may pag-aalinlangan. Hindi siya natulog buong gabi sa pag-iisip tungkol sa audit na magsisimula ngayon. Kailangan niya ang pirma ni Isabela bago ang tanghalian o magsisimula na ang bangko na i-freeze ang kanyang operating credit lines. Bumukas ang pinto, sigaw ng isa sa mga photographer. Ang malakas na tunog ng lumang bakal na gate na dumudulas ay bumuwag sa tensyon. Lahat ng lente ay nakatuon sa madilim na pagbukas. Unti-unting lumitaw ang isang figura, Isabela Santos. Hindi siya lumakad ng nakayuko, tulad ng karaniwang ginagawa ng mga kahihiyan na bilanggo sa paglaya. Lumakad siya ng tuwid. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at sukat. Nakasuot siya ng isang simpleng puting polo, medyo malaki, at kupas na maong, ang parehong damit na suot niya nang arestuhin 2 taon na ang nakakaraan. Ang kanyang buhok, maikli sa balikat, ay pumaligid sa isang matalim at maputlang mukha dahil sa kawalan ng araw, walang makeup, walang alahas, ngunit may iba, ang kanyang mga mata. Tinawid ng mga mata ni Isabela ang karamihan ng mga mamamahayag at huminto kay Gabriel at Sofia. Walang pananabik o kalungkutan, ni hindi isang sumasabog na galit. Ang kanyang tingin ay blanko, ngunit matalim tulad ng baril na malapit ng bumaril. Lumunok si Gabriel, humakbang pasulong. Inunat ang kanyang mga braso na may isang gumagalaw na ekspresyon na kanyang inensayo sa harap ng salamin. "Isabela, mahal, sa wakas," sabi ni Gabriel ng malakas para marinig ng mga mikropono. "Maligayang pagbabalik. Nandito kami para sa iyo." Sumulong ng isang hakbang si Sofia sa likod ni Gabriel, iniaalay ang mga bulaklak ng nanginginig ang kamay. "Ate, inihanda namin ang iyong kwarto sa bahay. Magsimula tayo ulit, ha?" Nag-flash ng mabilis ang mga kamera, kinukuha ang sandali ng pagkakasundo. Huminto si Isabela 2 hakbang mula sa kanila. Tiningnan niya ang mga puting rosas na parabang nakakita siya ng patay na daga. Pagkatapos ay tiningnan niya si Gabriel. Ang sulok ng kanyang mga labi ay bahagyang umangat, na bumubuo ng isang baluktot at nakakapanindig balahibong ngiti. Wala siyang sinabi, humakbang lang siya sa gilid, dumaan kay Gabriel na parabang siya ay isang poste ng ilaw sa kanyang daan. "Isabela!" hiyaw ni Gabriel. Ang kanyang boses ay naging matalim nang napansin niyang hindi siya pinapansin. Hinawakan niya ang braso nito. "Huwag kang magpatawa, sumakay ka na sa kotse ngayon." Ang hawak ay malakas, masakit, ngunit hindi gumalaw si Isabela. Tiningnan niya ang kamay ni Gabriel sa kanyang braso, at pagkatapos ang kanyang mga mata, "Bitawan mo ako," mahinang sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay magaspang dahil sa hindi paggamit, ngunit ang kanyang kalamigan ay tumagos sa buto ni Gabriel. "O kaya sisigaw ako sa harap ng lahat ng kamera na sinasaktan mo ako." Nagulat si Gabriel, pinitawan niya ang braso nito ng reflex. Nagpatuloy si Isabela sa kanyang paglalakad, iniiwan si Gabriel at Sofia na nakatayo nang may nakakatawang ekspresyon at walang laman ang mga kamay sa gitna ng isang grupo ng mga mamamahayag na nagsimulang magbulungan ng naguguluhan. "Saan siya pupunta? Wala siyang sinuman," sabi ni Sofia na takot na takot. Ang kanyang boses ay nagsimulang tumaas, na sinisira ang imahe ng eleganteng babae na kanyang binuo. Nagpatuloy si Isabela sa paglalakad patungo sa pangunahing kalsada. Sinubukan ni Gabriel na sundan siya, ngunit huminto ang kanyang mga hakbang dahil sa mahinang ugong ng isang papalapit na makina. Isang itim at kumikinang na Rolls-Royce Phantom ang bumaba sa pagitan ng mga mamamahayag. Ang kotse ay may ostentatious na luho, isang matinding kaibahan sa alikabok ng kalye sa harap ng bilangguan. Ang plaka nito ay hindi basta-basta. Ipinahihiwatig nito na ang may-ari nito ay may access at kapangyarihan. Huminto ang kotse sa harap mismo ni Isabela. Isang unipormadong chauffeur ang mabilis na bumaba upang buksan ang likod na pinto. Ngunit hindi ang chauffeur ang nagpabulabog kay Gabriel. Ang nagpalamig sa kanya
ay ang figura ng isang binata na may impeccable suit na lumabas mula sa pinto ng pasahero at yumuko ng magalang kay Isabela. Mateo Ruiz, ang batang abogado na nagtapos sa Harvard, sikat sa pagpanalo ng mga imposibleng kaso laban sa malalaking korporasyon. Sinubukan ni Gabriel na kunin si Mateo sa kanyang legal team noong nakaraang taon, ngunit mariin itong tinanggihan. Ano ang ginagawa ni Mateo dito? Para kay Isabela. Magandang umaga, Ginang Santos, bati ni Mateo nang may malinaw at magalang na boses. Alinsunod sa tagubilin ni Doña Elena, handa na ang lahat. Tumango ng bahagya si Isabela. Halika na, Mateo. Bago pumasok sa marangyang sasakyan, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya si Gabriel na namumula sa galit at kahihiyan, at si Sofia na nakatingin sa kanya nang may pag-aalinlangan. Hindi siya bumati, pumasok lang siya sa kotse, at sumara ang pinto na may matigas at muffled na tunog na naghihiwalay sa kanyang mundo sa kanilang mundo. Umalis ang mamahaling kotse, nagtaas ng ulap ng alikabok na tumama sa mukha ni Gabriel. Ginoong Alcantara, Ginoong Alcantara. Pinalibutan na ngayon ng mga mamamahayag si Gabriel tulad ng mga pating na nakaamoy ng dugo. Sino ang sumundo kay Ginang Santos? Kaninong kotse iyon? May ikatlong tao? Nakansela ba ang pagkakasundo? Walang komento. Sigaw ni Gabriel na nawawalan ng kontrol. Itinulak niya ang isang mikropono at biglang hinila ang kamay ni Sofia. Umalis na tayo. Sa loob ng sarili niyang mamahaling kotse, na ngayon ay masikip at mainit, hinampas ni Gabriel ang manibela. Sino ang hinayupak na sumundo sa kanya? Sigaw niya. Si Mateo Ruiz. Gabriel, nanginginig ang boses ni Sofia sa takot. Ang mahal na abogado. Saan nakuha ni Isabela ang pera para kunin siya? Walang laman ang kanyang mga account. Chinek namin. Hindi ko alam. Biglang pinaandar ni Gabriel ang makina. Pero saan man siya magpunta, kailangan natin siyang hanapin. Kailangan ko ang pirma na iyon ngayong araw. Samantala, sa tahimik at malamig na Rolls-Royce, ipinaharap ni Isabela ang kanyang ulo sa malambot na leather seat. Ang amoy ng mamahaling leather at sandalwood mula sa air freshener ang pumalit sa luma na amoy ng bilangguan. Saan tayo pupunta, ma'am? Magalang na tanong ni Mateo mula sa upuan sa harap. Tiningnan siya sa rear view mirror. Sa safe house, Mateo, sagot ni Isabela na nakapikit ang mga mata. Gusto kong maligo. Gusto kong linisin ang mga bakas ng kanilang kontak. Ang safe house ay isang penthouse sa tuktok na palapag ng isang 5-star hotel sa gitna ng Makati. Ang property na ito ay isa sa maraming nakatagong ari-arian ng yumaong ama ni Isabela. Hindi nakarehistro sa mga libro ng kumpanya na pinamamahalaan ni Gabriel, kundi sa isang pribadong trust fund na tanging si Isabela lamang ang makaka-access sa kanyang ika-30 kaarawan o sa ilang partikular na kondisyon ng emergency. Ang kanyang hindi makatarungang pagkakakulong ang nag-activate ng emergency clause. Tumayo si Isabela sa ilalim ng mainit na agos ng tubig sa maluwag na marmol na banyo. Ang singaw ay pumuno sa silid. Hinimas niya ang kanyang balat ng magaspang na espongha na parabang gusto niyang alisin ang layer ng epidermis na nakahipo sa hangin ng bilangguan na hinawakan ni Gabriel. Sa wakas, bumuhos ang luha na hahalo sa tubig. Hindi ito iyak ng kalungkutan, kundi ng paglaya. Umiyak siya para sa kanyang 2 taong ninakaw. Umiyak siya para sa kanyang ama, na hindi niya nakita na malaya. Umiyak siya para sa bata na hindi niya kailanman dinala sa kanyang sinapupunan, ngunit pinagbintangan siyang pinatay. Pagkaraan ng 1 oras, lumabas si Isabela. Sa king-size na kama ay may seleksyon ng mga bagong damit na inihanda ng team ni Mateo. Saktong sukat niya, hindi na ito ang mga pastel-toned at pambabae na damit na gusto ni Gabriel, upang si Isabela ay magmukhang isang masunuring asawa. Ang seleksyon ng damit ay matapang, moderno, at kahanga-hanga. Struktura na jacket, mataas na baywang na pantalon, sutla na polo sa navy blue at itim. Ang mga kulay ng kapangyarihan. Pinili ni Isabela ang isang malinis na puting jacket suit na may eleganteng asymmetric cut. Ang puti ay hindi simbolo ng kaputian, kundi bilang isang blankong canvas o marahil bilang tela ng libing para sa karera ni Gabriel. Habang sinusuot niya ang jacket, kumatok si Mateo sa pinto at pumasok na may makapal na tumpok ng mga dokumento. Paumanhin sa pagkaantala. Ginang, sabi ni Mateo. Naghintay na ang notaryo sa sala. Kailangan namin ang iyong pirma.
para sa kumpletong paglilipat ng mga kapangyarihan sa holding company ng iyong ama. Umupo si Isabela sa dressing table, pinayagan ang isang profesional na stylist na inihanda din ni Mateo na gupitin ang kanyang buhok sa isang matalim na bob na nagpapatingkad sa kanyang matatag na mga tampok. Basahin mo sa akin ang mga pangunahing punto, utos ni Isabela habang pinagmamasdan ang kanyang bagong refleksyon sa salamin. Punto 1. Binuksan ni Mateo ang isang asul na folder. Binawi ang kapangyarihan ng abogado na ibinigay mo kay Gabriel Alcantara 3 taon na ang nakakaraan. Punto 2. Inaaktibo ang iyong katayuan bilang majority shareholder na may 90% ng shares. Punto 3. Pinapahinto ang lahat ng assets, movable at immovable, sa pangalan ng kumpanya o mga kaakibat na tao para sa isang forensic audit. Ipagpatuloy, maikling sabi ni Isabela. Mayroon pa po akong sasabihin, Ginang. Nag-alinlangan sandali si Mateo. Ipinabatid sa amin ng bangko na humihingi si Ginoong Alcantara ng emergency fund withdrawal na 1.2 milyong piso ngayong hapon, gamit ang sertipiko ng isang ari-arian sa Ayala Alabang bilang collateral. Ang sertipiko ay nasa pangalan mo, ngunit hawak niya ang lumang power of attorney. Ibiniling ni Isabela ang kanyang upuan upang tingnan si Mateo. Ang kanyang mukha, na ngayon ay may magaan ngunit matatag na makeup, ay tila nakakatakot. Hayaan mo siyang humingi, malamig na sabi ni Isabela. Hayaan mong maramdaman niyang siya ang nagwagi hanggang sa huling segundo. Pagkatapos ay putulin mo ang kanyang access sa sandaling malapit na siyang lumunok ng pain. Tumayo si Isabela. Sinuot ang kanyang stiletos na kulay dugo. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa marmol na sahig ay umalingaw-ngaw tulad ng paghampas ng martilyo ng isang hukom. Tapos na akong maging biktima, Mateo. Ngayon, ipakita mo sa kanila kung sino ang tunay na may-ari ng lahat ng luho na tinatamasa nila. Habang iginuhit ni Isabela ang kanyang estratehiya sa digmaan, sinubukan ni Gabriel na sipsipin ang tubig mula sa isang lumulubog na barko. Sa head office ng Alcantara Group, na ironically ay nasa isang gusali na pag-aari ng ama ni Isabela, naglalakad si Gabriel pabalik-balik sa boardroom. Sa harap niya, 3 pangunahing investor ang tila kinakabahan matapos makita ang balita kaninang umaga. Ginoong Alcantara, kinailangan ng ubo ng isa sa mga investor. Ang balita kaninang umaga, tumanggi ang iyong asawa na umuwi sa iyo. Maaapektuhan ba nito ang alitan sa pagmamay-ari ng mga ari-arian? Narinig namin na ang lupain ng project sa Boracay ay nasa pangalan pa rin niya. Tumawa si Gabriel, isang tawa na masyadong malakas at pilit. Ginoong Enriquez, huwag kang maniwala sa murang chismis. Ang aking asawa, si Isabela Well, 2 taon sa bilangguan, medyo naapektuhan ang kanyang mental health. Nahihiya siyang harapin ang media, kaya umalis siya ng tahimik sa kotse ng mental health clinic na inupahan ko. Kailangan niya ng oras mag-isa, kaya ligtas ang mga ari-arian. 100% ligtas. 100%? Pilit na tanong ng isa pang investor. 100%, matatas na nagsinungaling si Gabriel. Sa katunayan, ngayong hapon mismo ay pipirmahan ko ang liquidation ng mga sariwang pondo upang pabilisin ang ating proyekto. Wala kayong dapat ipag-alala. Si Isabela ay isang masunuring asawa. Pagkalma niya, pipirmahan niya ang lahat ng ilalagay ko sa harap niya. Pumasok si Sofia sa silid na may tray ng kape. Muling ginagampanan ang kanyang papel bilang isang epektibong sekretarya. Ngumiti siya ng matamis sa mga investor, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng takot nang makasalubong ang mga mata ni Gabriel. Nang umalis ang mga investor, napayapa sa mga pangako, ibinato ni Sofia ang tray sa mesa. Nabaliw ka ba, Gabriel? Mental health clinic? At kung imbestigahan iyan ng mga mamamahayag, hindi man lang natin alam kung nasaan siya. Manahimik ka, Sofia. Sigaw ni Gabriel. Nagpapalipas ako ng oras. Tumawag ang bangko. Ang verification para sa pagkuha ng 1,200,000 piso ay isinasagawa na. Sa sandaling dumating ang pera sa ating account, babayaran natin ang mga supplier, siguraduhin ang ating posisyon, at pagkatapos ay hahanapin natin si Isabela. Kung kinakailangan, kukuha tayo ng mga thugs para dalhin siya sa bahay. Tumunog ang mobile ni Gabriel. Isang abiso mula sa bangko. Proseso ng verification. Sa huling yugto, huminga ng maluwag si Gabriel. Kita mo? Gumagana pa rin ang lumang power of attorney.
Si Isabela ay tanga. Hindi siya direktang pumunta sa isang notaryo pagkalabas niya. Malamang umiiyak siya sa isang sulok. Ngayong gabi ay kailangan nating magdiwang, Gabriel, sabi ni Sofia na nagsisimulang kumalma para maibsan ang nerbiyos at para ipakita sa publiko na hindi tayo nag-aalala. Kumain tayo sa Mirador Real? Anyayahan mo ang ilang kaibigan mula sa alta sosyedad? Magandang ideya. Tumango si Gabriel at inayos ang kanyang kurbata. Unti-unting bumabalik ang kanyang kumpiyansa. Ramdam niyang kontrolado pa rin niya ang lahat. Palagi niyang pinanalo si mahinang Isabela. Bakit ngayon pa magiging iba? Hindi ba nila napansin na sa kabilang panig ng lungsod ay may ipinadalang burofax sa head office ng bangko na iyon? Isang burofax na may header ng Mateo Ruiz, Associates Law Office, na may kalakip na notaryadong dokumento na bagong pinirmahan 5 minuto na ang nakakaraan? Ang Mirador Real Restaurant ay puno ng mga piling tao ng Manila ng gabing iyon. Ang mga kristal na lampara ay nagliliwanag ng mainit. Isang malambing na jazz music ang lumulutang sa hangin. Nakaupo si Gabriel at Sofia sa pinakamagandang mesa, sa gitna ng silid. Nakasuot si Sofia ng isang bagong evening gown na binili niya noong hapon na iyon, syempre, gamit ang credit card ng kumpanya. Pinalibutan sila ng 2 pang mag-asawa, mga kasosyo sa negosyo, na kanilang sinusubukang kumbinsihin. Kaya totoo na may problema sa pag-iisip si Isabela? Tanong ni Ginang Reyes, isang socialite na mahilig sa chismis. Nagpakita si Sofia ng pekeng kalungkutan. Oo, mahal, nakakalungkot. Kaninang umaga, hindi niya man lang nakilala si Gabriel. Mayroon siyang hallucinations. Sabi ng doktor, kailangan niya ng matinding paggamot. Lubos kaming nag-aalala. Mga santo kayo. Papuri ng asawa ni Ginang Reyes. Patuloy kayong nag-aalaga sa babaeng sumubok na patayin ang inyong anak. Ngumiti si Gabriel ng may kapakumbabaan. Itinaas ang kanyang baso ng alak. Pamilya ay pamilya, sir. Hindi ko kailanman kayang iwanan si Isabela. Mag-toast tayo para sa isang mas magandang kinabukasan. Nag-ingay ang mga baso. Ramdam ni Gabriel na siya ay nagwagi. Ang salaysay ay kontrolado. Ang pera ay darating bukas ng umaga. Ang buhay ay bumalik sa normal. Excuse me, sir. Lumapit ang isang waiter na may dalang card reader para singilin ang isang dagdag na bote ng Dom Perignon at ang bill ng hapunan. Kinuha ni Gabriel ang kanyang corporate Black Platinum card nang walang pakialam. Ang card ay direktang konektado sa pangunahing account ng kumpanya na may unlimited limit. Sige, sabi ni Gabriel nang hindi tinitingnan ang bill. Inilagay ng waiter ang card, naghintay sandali, pagkatapos ay kumunot ang noo. Sinubukan niya ulit. I'm sorry, sir. Denied po ang card. Bulong ng waiter nang magalang. Tumigil ang tawanan sa mesa. Namula ang mukha ni Gabriel. Imposible. Subukan mo ulit. Baka sira ang makina mo. Sinubukan ulit ng waiter. Umalingaw-ngaw ang isang mahaba at masakit na beep. Denied pa rin po, sir. Ang dahilan ay kontakin ang issuer. Gamitin mo ang akin. Mabilis na kinuha ni Sofia ang kanyang credit card, isang karagdagang card mula sa parehong account. Ang resulta ay pareho. Denied. Nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa likod ni Gabriel. Nagsimulang magtinginan ang mga bisita ng hindi komportable. Baka may problema sa sistema ng bangko? Sinubukan ni Gabriel na tumawa, ngunit ito ay tila walang laman. Sandali, tatawag ako sa finance? Lumayo si Gabriel sa mesa na nanginginig ang mga kamay habang dinadial ang numero ng Chief Financial Officer ng kanyang kumpanya. Hello, Mr. Ramos? Bakit hindi gumagana ang mga corporate card? Nakalimutan ba nilang bayaran ang bill? Bulong ni Gabriel ng pagalit. Sa kabilang dulo ng linya, ang boses ni Mr. Ramos ay tila takot na takot at hingal na hingal. Ginoong Alcantara, tatawagan ko lang sana kayo. Ito ay isang kalamidad, sir. Lahat-lahat ng account ng kumpanya ay na-freeze. Anong ibig mong sabihin? Na-freeze. Kakadating lang po ng order mula sa SEC at Bangko Sentral ng Pilipinas. Mayroong total block instruction sa kahilingan ng bagong majority shareholder batay sa isang asset misappropriation clause. At sir, ang 1,200,000 piso na hiniling natin ngayong hapon, automatikong kinansela ang operasyon. Nabaligtad ang mundo ni Gabriel? Bagong majority shareholder? Sino? Si Ginang Isabela Santos, sir, mahinang sagot ni Mr. Ramos.
Kakapadala lang ng kanyang notaryo ng akta ng pagbabago sa istruktura ng kumpanya. Kayo-kayo ay tinanggal bilang CEO ngayong alas 5 ng hapon. Lahat ng access nyo ay binawi. Nahulog ang telepono mula sa kamay ni Gabriel. Lumingon siya sa malaking bintana ng restaurant. Sa kabilang kalye, isang higanting screen na karaniwang nagpapakita ng mga advertisement ng kosmetiko ay biglang nagbago. Ito ay isang breaking news. Sa screen, ang mukha ni Isabela, maganda, matatag, at makapangyarihan, ay nagbibigay ng press conference sa isang podium. Ang volume ng TV sa bar ng restaurant ay itinaas ng ibang mga customer. Ako, Isabela Santos, bilang lehitimong may-ari ng Santos Group, ay nag-aanunsyo ngayong araw ng isang kumpletong pagbabago sa pamamahala. Nakahanap kami ng ebidensya ng malawakang paglustay ng pondo sa loob ng huling 10 taon. Mula ngayon, kinukuha ko ang ganap na kontrol at magsasampa ng legal na aksyon laban sa mga partido na nagdulot ng pinsala sa kumpanya. Sa screen, direktang tinitingnan ni Isabela ang kamera, na para bang tinitingnan niya si Gabriel, na paralisado sa loob ng marangyang restaurant, hindi makabayad ng kanyang bill. Ang lahat ng tingin sa restaurant ay nakatuon kay Gabriel at Sofia. Ang mga bulong ng paghanga sa banal na pamilya ay nagbago sa mga tingin ng paghamak at pangungutya. Naramdaman ni Gabriel na nanghihina ang kanyang mga tuhod. Hindi lang ito isang denied credit card, ito ay checkmate, at si Isabela ay kakagulong pa lang ng kanyang unang pawn. Kinabukasan, nagising ang Maynila sa isang pagsabog, hindi ng bomba, kundi ng impormasyon na sumira sa isang reputasyon sa loob ng ilang segundo. Sa kanyang penthouse, umiinom si Isabela ng tsaa habang tinitingnan ang kanyang tablet. Nakaupo si Mateo sa harap niya at ngumingiti ng may kasiyahan. Number 1 trending topic sa X, Instagram at TikTok, ulat ni Mateo. Ang mga hashtag na katotohanan para kay Isabela at Iskandalo Alcantara Garcia ay umabot na sa 3 milyong mentions sa loob ng isang oras. Isinlight ni Isabela ang kanyang daliri sa screen. Isang anonymous account na pinamamahalaan ng investigative team ni Mateo ang nag-publish ng isang explosive file. Hindi lang ito mga chismis, ito ay isang high-resolution scan ng orihinal na medical record mula sa St. Luke's Medical Center, na may petsang Setyembre 13, 2 araw bago ang insidente sa hagdanan na nagpabihag kay Isabela. Sa dokumento ay malinaw na nabasa pasyente Sofia Garcia, diagnosis incomplete spontaneous abortion dahil sa paggamit ng mapanganib na kemikal na substansiya dietary supplements. Pamamaraan Emergency D. C. Setyembre 13, 1:45 p.m. Pinatunayan ng dokumento na nang mahulog si Sofia sa hagdanan noong Setyembre 12, wala nang laman ang kanyang matris. Walang sanggol na pinatay ni Isabela. Tanging ang drama lamang ng isang manipulatibong babae na ginamit ang sarili niyang aborsyon para alisin ang lehitimong asawa. Sa kabilang panig ng lungsod, sa marangyang villa na dating pag-aari ni Isabela, mainit ang tensyon. Binato ni Gabriel ang kanyang mobile sa pader, sinira ang screen. Hingal na hingal siya. Ang kanyang namumulang mata ay nakatingin kay Sofia, na nakakuyakoy sa sofa, maputla ang mukha na parang wax. Ipaliwanag mo ito sa akin. Mahina ang boses ni Gabriel, nanginginig sa galit na malapit ng sumabog. Ipaliwanag mo kung bakit sinasabi ng medical record na nag-abort ka 2 araw bago dumating si Isabela sa opisina. Peke iyan, Gabriel. Pinapeke iyan ni Isabela, pilit na ikinayla ni Sofia, ngunit basag ang kanyang boses. Huwag ka nang magsinungaling sa akin. Sigaw ni Gabriel, lumapit at hinawakan siya sa balikat. Kakatawag ko lang sa direktor ng ospital. Takot na takot siya. Sabi niya, authentic ang file at ninakaw ng isang nurse in training. Kaya totoo, nag-abort ka na dahil sa mga pampapayat na gamot mo? At pagkatapos ay nagpanggap ka na nahulog para makulong si Isabela? Sumigaw si Sofia ng hysterical. Natakot ako, Gabriel. Noon, sinabi mo na kung buntis ako. Didiborsiyuhin mo si Isabela pero nag-abort ako. Natakot ako na iwanan mo ako kung malaman mong nawala ang bata. Pagkatapos dumating si Isabela, nagalit na galit. Nakita ko ang isang pagkakataon. Akala ko kung makukulong si Isabela, magiging masaya tayo habang buhay. Binitawan siya ni Gabriel, umatras na para bang nakahawak siya ng isang bagay na nakakahawa. Ang pagtataksil ay nagpatahimik sa kanya. Sa loob ng 2 taon,
Nabuhay siya na kumbinsido na ginagawa niya ang tama para sa katarungan ng kanyang patay na anak. Ang paniniwalang iyon ang nagpatunay sa lahat ng kanyang kalupitan kay Isabela, ngunit lumabas na isa lang siya sa laro ni Sofia. Ikinulong niya ang kanyang tapat na asawa para sa isang sinungaling. Gabriel, kailangan nating tanggihan. Kumuha tayo ng abogado. Magbayad tayo ng mga influencers. Pakiusap ni Sofia. Gumagapang upang yakapin ang kanyang mga binti. Anong pera? Sigaw ni Gabriel sa pagkadismaya. Na-freeze ang mga account ko, Sofia. Hindi gumagana ang mga card ko at ngayon alam ng lahat na sinungaling ka at ako ang hangal na asawa na nagpakulong sa kanyang inosenteng asawa. Ang paulit-ulit na pagtunog ng doorbell ang nagputol sa kanilang argumento. Hindi ito doorbell ng isang bisita, kundi isang mahaba at mapilit. Tiningnan ni Gabriel ang security monitor. Sa harap ng mataas na gate ng bahay ay may 2 kotse ng pulis, isang truck ng movers at, sa gitna ng lahat, ang figura na nagpalamig ng kanyang dugo. Dumating si Isabela. Bumukas ang automatikong gate. Hindi dahil pinindot ni Gabriel ang button, kundi dahil na-hack ng team ni Isabela ang security system. Pumasok si Isabela sa hardin ng bahay ng kanyang pagkabata. Ang modernong colonial style na bahay na may maringal na puting haligi ay tila pareho, ngunit ang kapaligiran ay iba. Masyadong perpekto ang damuhan, may mga bago at bastos na estatwa sa hardin, walang duda na ayon sa panlasa ni Sofia. Sa likod ni Isabela ay naglalakad si Mateo, 4 na pulis at 2 opisyal ng korte. Biglang bumukas ang pangunahing pinto. Lumabas si Gabriel na baluktot ang mukha, sinundan ni Sofia, na umiiyak pa rin. Ano ba ito, Isabela? Sigaw ni Gabriel, sinusubukang panatilihin ang mga bakas ng kanyang autoridad sa harap ng pulisya. Hindi ka maaaring pumasok basta-basta. Bahay ko pa rin ito. Huminto si Isabela sa unang hakbang ng porch. Tiningnan niya si Gabriel mula sa mas mababang posisyon, ngunit sa paano man, naramdaman ni Gabriel na siya ay maliit. Bahay mo? Tanong ni Isabela ng mahina. Lumingon siya kay Mateo. Mateo, pakibasa ang Certificate of Title number 405 at ang Deed of Donation ng 2018. Binuksan ni Mateo ang kanyang leather folder. Ang lupain at ang gusali ay nakarehistro sa pangalan ni Isabela Santos. Absolute donation mula kay Ginoong Ricardo Santos. Walang communal property clause. Dahil nakuha ito bago ang kasal at may pribadong ari-arian na status. Batay sa provisional court order ngayong umaga, ang lehitimong may-ari ay humihiling ng agarang pagpapaalis sa property dahil ang kasalukuyang mga nakatira ay walang permit sa paninirahan. Naging kulay abo ang mukha ni Gabriel. Pero ako ang asawa mo. Bahay natin ito. Malapit ka nang maging ex-asawa ko. Malamig na pagwawasto ni Isabela. At Gabriel, bahay ko ito. Ikaw ay naging bisita lamang na nanatili ng masyadong matagal at nagsimulang magnakaw ng mga silver cutlery. Sumenya si Isabela sa mga opisyal. Ilalabas ninyo ang kanilang mga gamit, damit lamang at personal na gamit. Ang lahat ng muebles, pinta, electronic device, at alahas na binili gamit ang pera ng kumpanya ay mananatili dito para sa audit. Hindi mo magagawa ito, sigaw ni Sofia. Sinubukan niyang sumugod kay Isabela, ngunit mariing pinigilan siya ng isang pulis. Ako ang ginang ng bahay na ito. Tiningnan ni Isabela si Sofia nang may tingin na nagpalamig ng dugo. Hindi ka isang ginang, Sofia. Isa ka lang parasitiko na dumapo sa maling host, sabi ni Isabela. Mayroon kayong 30 minuto para mag-impake o ipapatapon ko ang inyong mga gamit sa kalye, Isabela. Tiningnan ni Gabriel si Isabela, hinahanap ang anumang bakas ng matamis na babaeng minsan niyang nakilala. Ang babaeng palaging naghahanda ng kape niya sa umaga, na minasahe ang kanyang mga paa kapag pagod siya. Patay na ang babaeng iyon. Isabela. Lumambot ang boses ni Gabriel, ang kanyang huling pagtatangka sa manipulasyon. Pwede nating pag-usapan ito ng mahinahon sa loob, hindi sa harap ng pulisya. Isa. Alam kong nagkamali ako, pero niloko ako ni Sofia tungkol sa pagbubuntis. Biktima rin ako. Isa. Tumawa si Isabela. Isang maikli at walang laman na tawa. Biktima? Humakbang pasulong si Isabela, inilapit ang kanyang mukha sa mukha ni Gabriel. Hindi ka biktima, Gabriel! Isa kang sakim na lalaki na mas piniling paniwalaan ang kanyang kabit kaysa sa asawa na kasama mo sa loob ng 10 taon. Hindi ka nagsisisi na nagsinungaling si Sofia.
Nagsisisi ka na nahuli ka. Tumalikod siya at tinalikuran sila. Mayroon pa kayong 25 minuto. Sa bawat minuto na kayo ay mahuhuli, isa sa inyong mga maleta ay susunugin. Walang pagpipilian si Gabriel at Sofia. Sa ilalim ng pangangasiwa ng pulisya, tumakbo sila sa kanilang kwarto, inilagay ang mga damit sa mga maleta ng may takot. Sinubukan ni Gabriel na kunin ang kanyang Rolex mula sa isang drawer, ngunit pinigilan siya ng isang opisyal. Paumanhin po, sir. Nakarehistro ito bilang isang asset ng kumpanya noong nakaraang taon. Kinumpiska ito, makalipas ang kalahating oras, nasa bangketa si Gabriel at Sofia sa labas ng gate. 2 malalaking maleta at ilang handbag ang nakalapag sa kanilang paanan. Unti-unting sumara ang pinto sa harap nila. Nagsimulang lumabas ang mga kapitbahay upang saksihan ang drama, nagbubulungan. Si Gabriel Alcantara, ang matagumpay na CEO, ay nasa kalye ngayon bilang isang elite na pulubi. Mula sa bintana ng master bedroom, sa 2 palapag, nakita sila ni Isabela. Hindi siya masaya, pakiramdam niya ay malinis lang. Ang bahay ay sa wakas ay makahinga na. Kinabukasan, lumipat ang larangan ng digmaan sa Santos Tower, isang 40 mang palapag na skyscraper sa Ayala Avenue. Alas, 9 ng umaga, puno ang pangunahing conference room sa tuktok na palapag ng board of directors at mga minor shareholders. Mainit ang tensyon, hindi nagalaw ang kape na inihanda. Bumukas ang double door. Pumasok si Isabela Santos na sinamahan ni Mateo at Elena Ramos, na ngayon ay nasa parole at sumama bilang pangunahing legal advisor ni Isabela. Nakasuot si Isabela ng isang itim na business suit. Ang kanyang bobcat ay perpektong naayos. Lumakad siya patungo sa upuan sa dulo ng mesa, ang upuan na inokupahan ni Gabriel sa loob ng 2 taon. Umupo siya at inilagay ang kanyang mga kamay sa marmol na mesa. Magandang umaga, bati niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit nangingibabaw sa silid. Paumanhin sa kaguluhan ng nakaraang 2 araw. Nandito tayo para maglinis ng basura. Biglang pinilit na buksan ang pinto ng silid. Sumugod si Gabriel, umiiwas sa seguridad na sinusubukang pigilan siya. Nakasuot pa rin siya ng lukot na suit mula kahapon. Ako pa rin ang lehitimong CEO ng kumpanya na ito. Sigaw ni Gabriel na hingal na hingal. Hindi valid ang meeting na ito kung wala ako. Ako ang nagtatag ng kumpanyang ito sa loob ng huling 2 taon habang siya ay nasa bilangguan. Itinatag? Tinaas ni Isabela ang isang kilay. Pinindot niya ang isang button sa projector remote. Isang graph ang lumitaw sa higanting screen. Isang pulang linya ang bumaba ng mabilis. Sa loob ng 2 taon ng iyong pamumuno, Gabriel, sinimulan ni Isabela ang kanyang presentasyon na para bang si Gabriel ay isang walang kakayahang intern. Ang net profit ay bumaba ng 40%. Ang short-term debt ay tumaas ng 200%. At ang pinaka-interesante, pinindot ni Isabela ang isa pang button. Lumitaw ang isang listahan ng mga kahina-hinalang transaksyon. Mayroong daloy ng pondo na 1 milyong piso sa isang kumpanya na tinatawag na Via Interiorismo, isang shell company na pag-aari ni Sofia Garcia. Para saan ito? Interior Consulting Services. Binasa ni Isabela ng may pangungutya. Anong interior design ang nagkakahalaga ng 1 milyong piso? Ang renovation ng impyerno? Nagbulungan ang mga shareholder ng hindi komportable. Namutla ang mukha ni Gabriel. Alam niya ang mga pondo na iyon. Ito ang perang ginamit niya para bilhan si Sofia ng apartment at isang mamahaling kotse nang hindi ito nasusubaybayan bilang personal na asset. Ito ay isang diskarte sa diversifikasyon ng negosyo. Sinubukan ni Gabriel na magpaliwanag, ngunit mahina ang kanyang boses. Ito ay paglustay, biglang pinutol ni Elena si Gabriel. Artikulo 252 ng Revised Penal Code. At dahil ginawa mo ito sa pagganap ng iyong tungkulin, pinalalala ang parusa? Tumayo si Isabela. Bilang may-ari ng 90% ng mga shares na may karapatang bumoto, ginagamit ko ang aking karapatan. Ang tanging punto ng agenda ay ang pagpapatalsik kay Gabriel Alcantara bilang CEO na may diskwalipikasyon at ang paghahain ng demanda para sa mga pinsala para sa lahat ng pagkalugi ng kumpanya. Sumasang-ayon ako. Sigaw ng isa sa mga pinakamatandang board member na matagal nang kinamumuhian ang aroganteng estilo ng pamumuno ni Gabriel. Sumasang-ayon kami. Sabay-sabay na sabi ng iba.
Naging paralisado si Gabriel sa gitna ng silid. Lumingon siya, hinahanap ang isang kakampi, ngunit ang mga taong dati nagpupuri sa kanya, na tumatawa kasama siya sa golf, ay ngayon ay umiiwas ng tingin. Sa mundo ng negosyo, walang-walang hanggang kaibigan, tanging interes lamang, at si Gabriel ay wala ng halaga. Seguridad, kalmadong tawag ni Isabela. Pakisamahan si Ginoong Alcantara palabas at siguraduhin na wala siyang dadalhin maliban sa mga bakas ng kanyang dignidad kung mayroon man siyang natira. 2 malalaking security guard ang humawak sa mga braso ni Gabriel. Mahina siyang lumaban. Nakatingin kay Isabela. Malupit ka, Isa. Bulong ni Gabriel. Natuto ako sa pinakamahusay. Sagot ni Isabela nang hindi kumukurap. Sumara ang pinto. Si Gabriel ay pinalayas mula sa kanyang sariling kaharian. Sa loob, umupo muli si Isabela. Sige, mga Ginoo. Pag-usapan natin kung paano natin ililigtas ang barkong ito, sabi ni Isabela. Binuksan ang isang bagong kabanata para sa kumpanya ng kanyang ama. Ang room 204 ng El Cruz Motel ay maliit. Amoy luma na tabako at ang aircon ay maingay na parang lumang traktor. Nakaupo si Gabriel sa gilid ng kama, na tumutusok ang mga spring, nakatitig sa pader na nababalatan. Ang kanyang mga mamahaling maleta na may branded na damit ay nakatumpok na nakakatawa sa maruming silid na iyon. 3 araw na ang nakalipas mula nang sila ay pinalayas. Hindi gumagana ang mga credit card. Ang natitirang pera ni Gabriel sa pitaka ay halos 300 piso, isang maliit na halaga para sa isang taong dating gumagastos ng ganoon sa isang hapunan. Ang kanyang Mercedes ay kinumpiska ng financing company noong nakaraang hapon. Lumabas na 3 buwan nang hindi nagbabayad si Gabriel. Ang pera ay inilihis para sa lifestyle ni Sofia. Masyadong mainit dito. Hindi ako makatulog, reklamo ni Sofia. Kakalabas lang niya ng banyo na tumutulo ang gripo. Huwag kang magreklamo, bulong ni Gabriel nang hindi lumingon. Huwag akong magreklamo? Sumabog si Sofia. Binato niya ng basang tuwalya ang mukha ni Gabriel. Kasalanan mo lahat ito. Sabi mo ikaw ay isang business genius. Sabi mo kontrolado mo ang mga ari-arian ni Isabela. At ano ang nangyari? Isa ka lang papet. Kung wala ang pirma ni Isabela, wala kang anuman. Marahas na itinabi ni Gabriel ang tuwalya, tumayo at itinulak si Sofia sa murang kahoy na aparador. Kasalanan ko? Sigaw ni Gabriel na namumula ang mga mata. Saan ka ba may salamin? Lahat ito ay gumuho dahil sa iyong kasinungalingan, Sofia. Kung hindi mo pinapanggap ang pagkahulog, kung hindi mo ginawa ang maruming dula na iyon, hindi sana makukulong si Isabela. Malamang ay nagdiborsyo tayo ng mapayapa. Makukuha ko sana ang bahagi ng aming communal property at mananatili tayong mayaman? Ngunit hindi. Sakim ka. Gusto mong makita siyang sirain. At ngayon, tingnan mo kung sino ang nasira. Ginawa ko ito para sa atin. Sigaw ni Sofia na umiiyak. Mahal kita. Gago ka. Mahal? Mapait na tawa ni Gabriel. Minahal mo ang credit card ko. Minahal mo ang status ng Ginang Alcantara. Ngayon nawala na ako. Mahal mo pa rin ako? Tahimik si Sofia. Ang kanyang mga mata ay nanginginig. Iniiwasan ang tingin ni Gabriel. Ang masakit na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang hindi nasabing sagot ni Sofia ay mas masakit pa kaysa sa sampal. Alam ko, hiyaw niya. Umupo muli si Gabriel. Inilibing ang mukha sa kanyang mga kamay. Gabriel, nagbago ang boses ni Sofia. Naging kalkulado. Maaari nating ibenta ang aking mga alahas. May halaga pa ang aking mga bag. Maaari tayong tumakas sa ibang bansa, sa Portugal o France. Ang ating mga pasaporte ay kinumpiska, Sofia. Pagod na, sabi ni Gabriel. Sinabi sa akin ng isang kaibigan mula sa pulisya. Mabilis kumilos si Isabela. Tayo ay nasa ilalim ng surveillance. Naghihintay ng subpina. Bumagsak si Sofia sa sahig. Namutla ang kanyang mukha. Ang imahe ng bilangguan, ang lugar na pinagtatawanan niya kapag binibisita niya si Isabela, ay bumabagabag ngayon sa kanya. Inilarawan niya ang isang masikip na selda, bulok na pagkain, at malamig na sahig. Ayoko sa bilangguan, Gabriel. Umiiyak siya. Gumawa ka ng paraan. Tawagan mo si Isabela. Humingi ka ng tawad sa kanya. Mahal ka niya. Siya ay isang tanga na umiibig. Sigurado may paraan. Hindi na siya tanga, sagot ni Gabriel, nakatingin ng malayo sa may rehas na bintana.
Siya ay isang halimaw na tayo mismo ang gumawa. Ang tunog ng sirena ng pulisya ay narinig sa malayo. Para sa kanilang dalawa, ito ay tunog ng isang papalapit na kampana ng libing. Ang Mateo Ruiz, Associates Law Office ay puno ng aktibidad. Nagkapatong-patong ang mga dokumento sa conference table. Narito na, sabi ni Mateo na isinasara ang pulang folder. Ang request for review ng hatol sa Korte Suprema. Ang bagong ebidensya, ang novum, ay napakatibay. Dagdag ni Elena habang humihigop ng kape. Ang orihinal na medical record, ang testimonya ng nurse, na sa wakas ay nagpasya ng magsalita dahil sa takot na masangkot, at ang nawawalang security camera footage, kung saan ang dating head of security, na sinibak ni Gabriel, ay may kopya. Oo, natagpuan ni Isabela, ang head of security. Lumabas na sinibak siya ni Gabriel ng walang severance pay 1 linggo matapos ang insidente. Dahil sa paghihinakit, itinago ng lalaki ang kopya ng hard drive bilang life insurance. Sa recording ay malinaw na. Nakikita na si Isabela at Sofia. Ay 2 metro ang layo. Tumingin si Sofia sa kamera at pagkatapos ay sadyang bumagsak na may teknik ng isang amateur film specialist. Sa ebidensyang ito, patuloy ni Mateo, ang kanyang sentensiya ay ibabasura. Kailangang ibalik ng Estado ang kanyang mabuting pangalan at itatala ng kasaysayan na siya ay hindi kailanman nagkasala. Iyon ay para sa nakaraan, kalmadong sabi ni Isabela. Ngayon, para sa hinaharap, inabot ni Mateo sa kanya ang pangalawang itim na folder. Police Report Number LPB 098122200295. Binasa ni Mateo, denunsyado Gabriel Alcantara at Sofia Garcia. Mga kasong inihain Artikulo 458 ng Revised Penal Code Perjury, Artikulo 456 False Accusation and Complaint, Artikulo 290 Falsification of Annual Accounts, at Artikulo 1 at 2 ng Anti-Money Laundering Act. Pinagsama-samang parusa? Tanong ni Isabela. Para kay Gabriel, kasama ang misappropriation at money laundering, maaaring umabot sa 15 taon. Sagot ni Elena. Para kay Sofia, bilang mastermind ng planong nagpakulong sa isang inosenteng tao, magiging napakaseryoso ng mga hukom. Marahil ay 7 hanggang 9 na taon. Tiningnan ni Isabela ang kanyang pirma sa papel na may letra. Sariwa pa ang itim na tinta. Minsan, pinirmahan niya ang marriage certificate nang nanginginig ang kamay sa kaligayahan. Ngayon, pinirmahan niya ang death sentence para sa buhay ng kanyang ex-asawa nang matatag ang kamay. Ipadala mo, utos ni Isabela. Ngayon? Tanong ni Mateo. Ngayon, sagot ni Isabela. Gusto kong matanggap nila ito habang kumakain sila ng instant noodles sa maduming motel na iyon. Gusto kong mabulunan sila sa katotohanan. Tumango si Mateo at ibinigay ang ekspediente sa kanyang assistant para dalhin sa istasyon ng pulisya. Lumapit si Isabela sa bintana ng opisina na may tanawin ng mga skyscraper ng Makati. Maulap ang kalangitan, ngunit para sa kanya, tila malinaw ito. Mabagal ang hustisya, Elena. Bulong ni Isabela. Tumayo si Elena sa kanyang tabi. Inilagay ang isang braso sa balikat ng kanyang estudyante at kliyente. Mabagal, anak, ngunit mayroon itong napakawalang pusong sense of humor. Kapag dumating ito, tatama ito sa kung saan pinakamasakit. Ngumiti ng bahagya si Isabela. Kinuha nila ang 2 taon ko. Kukunin ko ang natitirang bahagi ng kanilang buhay. Nag-vibrate ang mobile ni Isabela. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Isabela, tulungan mo ako. Sinaktan ako ni Gabriel. Gusto kong maging protected witness. Mayroon pa akong ebidensya tungkol sa panunuhol kay Judge na ginawa ni Gabriel. Makipagkita ka sa akin, Sofia. Ipinakita ni Isabela ang mensahe kina Elena at Mateo. Tulad ng hinala mo, Elena, malamig na sabi ni Isabela. Nagsisimula ng magkainan ng mga daga kapag lumulubog ang barko. Ano ang sasagutin mo sa kanya? Tanong ni Elena. Nag-type si Isabela ng maikling sagot at pinatay ang mobile. Ang sagot ni Isabela, itago mo ang iyong kwento para sa pulis. Wala akong pakialam. Bumuhos ang malakas na ulan sa Maynila ng hapong iyon, na para bang umiiyak ang langit o marahil ay nililinis ang mga kasalanan ng metropolis. Sa lobby ng Santos Tower, tahimik ang kapaligiran kahit oras ng paglabas. Ang mga empleyado na karaniwang nagmamadali ay ngayon ay naglalakad ng mabagal. Ang kanilang mga tingin ay nakatuon sa isang punto sa gitna ng maringal na marmol na lobby.
Doon, nakaluhod, ay isang lalaki na dati nilang kinatatakutan at iginagalang. Si Gabriel Alcantara, na may maluwag na suot na polo at gulugulong buhok, ay nakaluhod sa sahig. Wala siyang pakialam sa mga bulungan ng mga empleyado na minsan niyang sinigawan o sa mga security guard na nakatingin sa kanya ng may halong awa at pagkasuklam. Ang kanyang tingin ay nakatuon lamang sa pinto ng VIP elevator. Nakakabukas lang, lumabas si Isabela. Ang tunog ng kanyang stilettos ay umalingaw-ngaw. Tak, tak, tak. Ritmiko tulad ng tik-tak ng orasan ng kamatayan, nakasuot siya ng isang eleganteng itim na trench coat na hindi mahawakan. Sa kanyang tabi, alerto si Mateo, ngunit itinaas ni Isabela ang isang kamay, sinenyasan siyang manatili sa likod. Gumapang si Gabriel nang nakaluhod patungo sa kanya. Isabela. Ang boses ni Gabriel ay magaspang, basag dahil sa pigil na iyak. Isabela, tulungan mo ako. Hinahanap ako. Nasa labas ang pulisya. Huminto si Isabela 2 metro mula kay Gabriel. Tiningnan niya ang kanyang ex-asawa, hindi nang may galit, kundi nang may tingin ng isang siyentista na nagmamasid sa isang namamatay na insekto. Tumayo ka, Gabriel, sabi ni Isabela nang walang emosyon. Nasa gitna ka ng daan. Patawarin mo ako. Isa, nagkamali ako. Gago ako. Yumukod si Gabriel. Ang kanyang noo ay dumapo sa malamig na marmol. Ginayuma ako ng babaeng iyon. Si Sofia ang nagplano ng lahat. Pinilit niya akong suhulan ang huwes. Pinapeke niya ang ebidensya. Mahal pa rin kita, Isabela. Alalahanin mo ang ating 10 taon ng kasal. Alalahanin mo noong nagsimula tayo sa wala. Mahinang tumawa si Isabela. Isang malamig at tumatagos na tawa. Nagsimula tayo sa wala? Ulit niya. Correction, Gabriel. Ako ang nagsimula sa wala. Ikaw ay naging gwapong pasahero lang. At tungkol sa pagmamahal, hindi mo ako mahal. Namimiss mo ang credit card ko? Namimiss mo ang kapangyarihan ng pirma ko? Namimiss mo ang seguridad na ibinigay ko sa iyo? Hindi. Sumusumpa ako sa Diyos. Huwag mong isama ang Diyos dito. Biglang pinutol ni Isabela. Yumuko siya ng bahagya upang ang kanyang mga mata ay maging kapantay ng namumulang mata ni Gabriel. 2 taon na ang nakakaraan. Nang lumuhod ako sa iyong paanan, nagmamakaawa na paniwalaan mo ako nang sinabi ko na hindi ko itinulak si Sofia. Ano ang ginawa mo? Itinulak mo ako? Dinuraan mo ako at pinayagan mo ang pulisya, nakalad ka rin ako? Naging tahimik si Gabriel. Nanginginig ng husto ang kanyang katawan. Tinamaan siya ng alaala. Ngayon, bulong ni Isabela. Nararamdaman mo ang 1,000 bahagi ng aking desperasyon noon. Tamasahin mo, ito ang aking paalam na regalo. Tumayo si Isabela at lumapit sa Chief of Security. Ginoong Reyes, pakilinis po ang basurang ito at payagan ng mga pulis sa labas na pumasok. Isabela, hindi! Isabela! Sinubukan ni Gabriel na hawakan ang kanyang binti, ngunit mahigpit siyang pinigilan ng 2 guwardiya. Mula sa umiikot na pinto ng lobby, pumasok ang 4 na unipormadong pulis na may hawak na posas. Gabriel Alcantara, matatag na sabi ng isang pulis. Ikaw ay inaresto sa mga kasong money laundering, embezzlement, at perjury. Click! Ang tunog ng posas na sumara. Hindi lumingon si Isabela. Naglakad siya patungo sa kanyang kotse na naghihintay sa kanya. Iniiwan si Gabriel habang kinakaladkad palabas, sinamahan ng mga flash ng kamera ng mga mamamahayag na naghihintay sa pinto. Ang interrogation room ng istasyon ng pulisya ay malamig at amoy luma na tabako. Sa isang tabi ng metal na mesa, nakaupo si Sofia Garcia na nanginginig ang mga kamay, hawak ang isang plastic cup. Ang kanyang mukha, na karaniwang nagliliwanag, ay ngayon ay maputla, namamaga ang kanyang mga mata. Sa harap niya, isang bihasang inspektor ang nakatingin sa kanya, habang si Mateo, na naroroon bilang abogado ng nagrereklamo, ay nagmamasid mula sa likod ng isang one-way mirror sa katabing silid. Binibining Garcia, sabi ng inspektor, ang medikal na ebidensya ay konklusibo. Nagpanggap kang buntis at nagkaroon ng aborsyon upang ipadala si Ginang Santos sa bilangguan. Ang parusa ay 7 taon, ngunit maaaring makakuha ka ng pagbawas kung makikipagtulungan ka upang malantad ang isang mas malaking kaso. Lumunok si Sofia. Alam niyang ito ang tanging paraan niya. Tapos na si Gabriel. Walang saysay ang maging tapat sa isang lumulubog na barko. Anong garantiya ang mayroon ako, Inspektor? Mahina niyang tanong.
Ipanukala ka namin bilang isang tagatulong sa hustisya sa piskal. Bababa ang iyong sentensiya. Sagot ng inspektor. Kailangan namin ng ebidensya ng pagkakadawit ni Gabriel sa panunuhol sa hukom sa paglilitis 2 taon na ang nakakaraan. Huminga ng malalim si Sofia at naghanap sa kanyang bag. Nakinumpiska, ngunit pinayagan siyang ma-access ang nilalaman nito. Kinuha niya ang isang maliit na pink na USB drive. Akala ni Gabriel ay matalino siya, sabi ni Sofia. Ang kanyang boses ay nagsisimulang maging mapait at naghihiganti. Binura niya ang lahat ng chat at email, ngunit nakalimutan niya ang isang bagay. Ako ang nag-asikaso ng mga paglilipat. Palagi akong gumagawa ng backup ng lahat bilang garantiya para sa aking kinabukasan. Kinuha ng inspektor ang memory stick at ikinabit sa isang laptop. Ipinakita ng screen ang isang serye ng mga cryptocurrency transfer at recordings ng mga tawag sa telepono. Boses ni Gabriel. Recording. Listening. Kailangan ng judge ng isa pang 100,000 piso para makuha ang pinakamataas na sentensya. Kunin mo iyan sa marketing funds ng kumpanya. Kailangan ni Isabela sa bilangguan nang hindi bababa sa 2 taon para magkaroon ako ng oras na ilipat ang mga lupain sa Boracay. Boses ni Sofia. Recording. Pero delikado iyan, mahal. Boses ni Gabriel. Gawin mo na lang. O gusto mong maging mahirap tayo? Sa sandaling makapasok siya sa selda, tayo ang magiging hari at reyna. Sa likod ng salamin, si Isabela, nakakapasok lang, ay naging paralisado. Pinaghihinalaan niyang masama si Gabriel. Ngunit ang direktang marinig ang kanyang ex-asawa na nagpaplano ng kanyang pagkawasak ng napakalamig ay masakit pa rin. Gago. Bulong ni Mateo sa kanyang tabi. Sa silid ng interogasyon, ipinagpatuloy ni Sofia ang kanyang pagtataksil. At hindi lang iyon. Inspektor, dagdag ni Sofia na kumikinang ang mga mata sa kasamaan. Inutusan din ni Gabriel ang isang tao na putulin ang preno ng kotse ng dating abogado ni Isabela upang hindi ito makadalo sa unang apela. Hawak ko ang mga chat sa hitman na kinuha niya. Nagulat ang inspektor. Ang kaso ay lumawak mula sa isang domestic fraud patungo sa organized crime at attempted murder. Sapat na, sabi ng inspektor at isinara ang laptop. Sapat na ito para mabulok si Gabriel sa bilangguan habang buhay. Ngumiti si Sofia ng may ginhawa. Iniisip na nailigtas niya ang kanyang sarili. Salamat sa iyong kooperasyon. Binibining Garcia. Malamig na sabi ng inspektor. Ang iyong status ngayon ay opisyal na detained and charged. Isusumite namin ang iyong aplikasyon para sa kooperasyon sa hustisya, ngunit tandaan, ikaw pa rin ang mastermind ng pekeng aborsyon. Huwag kang umasa na lalaya. Nawala ang ngiti ni Sofia. Pero tumulong ako. Ang pagtulong sa paglalantad ng isa pang krimen ay hindi nagbubura ng sa iyo, sabi ng inspektor. Dalhin niyo siya sa selda. Habang inilalabas si Sofia, nakasalubong niya si Gabriel na dinadala sa katabing silid. Nagsalubong ang kanilang mga tingin. Walang pag-ibig, tanging purong puot ng dalawang mandaragit na nagkainan. 3 buwan pagkaraan, sa Regional Trial Court ng Quezon City, siksikan ang bulwagan. Ang kaso ay naging Trial of the Year. Ang lipunan, na nagagalit sa kawalang katarungang dinanas ni Isabela, ay pinuno ang paligid ng korte ng mga banderitas ng suporta. Nakaupo si Isabela sa unang hilera. Tila kalmado, nakasuot ng puti, sa kanyang tabi, mahigpit na hinawakan ni Elena ang kanyang kamay. Ang presiding judge, na hindi ang dating hukom ay tinanggal at ngayon ay kinasuhan din, ay hinampas ang martilyo upang simulan ang pagbabasa ng sentensiya. Nakaupo si Gabriel at Sofia sa bench ng akusado, na pinaghihiwalay ng 2 pulis. Mukhang payat si Gabriel. Namuti ang kanyang buhok. Nakalubog ang kanyang mga mata. Nakayuko si Sofia, umiiyak ng tahimik. Nakita para sa sentensiya. Umalingaw-ngaw ang boses ng hukom. Malakas ang tibok ng puso ni Isabela. Ang sandali ng katotohanan. Ang akusadong si Gabriel Alcantara ay idinedeklarang nagkasala sa mga kasong bribery, money laundering at fraud na nagdulot ng pinsala sa 3 partido. Huminga ng malalim ang hukom at hinatulan ang akusado ng 15 taong pagkakakulong at multa na 3 milyong piso na may subsidiary personal na responsibilidad ng 1 taong pagkakakulong kung hindi makabayad. Nagkaroon ng bulong-bulungan sa bulwagan.
Bumagsak si Gabriel sa kanyang upuan na para bang nabali ang kanyang gulugod. 15 taon. Lalabas siya sa edad na 50 ng walang pera, walang pamilya, isang matandang ex-convict, at ang akusadong si Sofia Garcia ay idinideklara patuloy ng hukom. Tumaas ang tingin ni Sofia, umaasa na makakatulong ang kanyang status bilang tagatulong, nagkasala sa mga kasong perjury at false accusation at complaint na nagresulta sa pagkakait ng kalayaan ng isang tao. Bagamat ang akusado ay kumilos bilang tagatulong sa hustisya, isinasaalang-alang ang kanyang aktibong papel at ang kanyang masamang intensyon bilang initiator ng panlilinlang, hinatulan ang akusado ng 6 taong pagkakakulong. Sumigaw si Sofia ng hysterical. Hindi! Hindi makatarungan! Si Gabriel ang pumilit sa akin. 6 na taon. Ilabas ninyo siya rito. Utos ng hukom. Hindi sumigaw si Gabriel, lumingon lang siya upang hanapin si Isabela sa karamihan. Hindi umiwas ng tingin si Isabela, direktang tiningnan niya ito sa mga mata at dahan-dahang tumango. Isang paalam, isang tuldok. Habang inilalabas si Gabriel sa isang side door, nakita niya si Isabela na nakatayo, pinalibutan ng mga flash ng kamera, nakangiti. Nakangiti ng totoo sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon. Nalaman ni Gabriel na ito na ang huling beses na makikita niya ang sikat ng araw. 1 taon pagkaraan. Nasa isang malawak na lupain si Isabela, sa labas ng Manila. Sa likod niya, isang bagong gusali, kaaya-aya at moderno, ang katatapos lang. Isang karatula sa pasukan ang nagsasabing Flor de Justicia Foundation, Legal Aid at Empowerment Center para sa kababaihan. Napakaganda, ginang, sabi ni Mateo, na nasa tabi niya. Si Mateo ay hindi na lang abogado niya, kundi direktor din ng operasyon ng foundation. Ito ay simula pa lamang. Mateo? Sagot ni Isabela na nakangiti. Ang gusaling ito ang magiging tahanan ng mga kababaihan na walang boses? Mga kababaihan tulad ko na pinatahimik ng sistema at ng kanilang mga partner. Ibinenta ni Isabela ang Alcantara Group. Ayaw niya ng anumang kinalaman sa negosyong real estate na puno ng masasamang alaala ni Gabriel. Sa pera, mula sa pagbebenta, kasama ang mga ari-arian ni Gabriel na ibinalik ng Estado bilang kompensasyon, itinayo niya ang foundation at namuhunan sa berdeng teknolohiya, isang mas tahimik na sektor. Ang pangalan ni Isabela Santos ay kilala na ngayon bilang isang pilantropo at aktivista, hindi bilang ex-asawa ni Gabriel o isang biktima. Muling isinulat niya ang kanyang sariling pagkakakilanlan. Nang hapong iyon, pumunta si Isabela sa sementeryo. Naglagay siya ng isang bouquet ng lilis sa libingan ng kanyang ama. Papa, bulong ni Isabela habang hinahaplos ang lapida. Tapos na ang lahat. Bumalik na ang iyong yaman at ginagamit ito para sa kabutihan. Malinis na ang ating pangalan. Isang mahinang simoy ng hangin ang humihip na nagpatinag sa mga dahon ng mga puno. Nakaramdam si Isabela ng kapayapaan. Ang paghihiganti na dating sumunog sa kanyang dibdib ay nawala, napalitan ng malawak at payapang ginhawa. Hindi na siya nabubuhay para sirain si Gabriel. Nabubuhay siya para sa sarili niya. Nag-vibrate ang mobile ni Isabela. Isang paalala sa kalendaryo. Buwan ng pagdalaw. Ngumiti ng bahagya si Isabela. May isa pa siyang gagawin upang ganap na isara ang siklo. New Bilibid Prison. Maingay ang kapaligiran sa visitation room, ngunit para kay Isabela, tila tahimik ito. Umupo siya sa isang malamig na upuan na metal, na pinaghihiwalay ng makapal na salamin at rehas. Isang pamilyar na posisyon, ngunit ngayon, nagbaligtad na ang mga papel. Bumukas ang pinto sa harap. Pumasok si Gabriel na inescort ng isang opisyal. Kaawa-awa ang kanyang hitsura. 1 taon pa lang siya sa bilangguan, ngunit tila 10 taon na siyang matanda. Kinalbo ang kanyang buhok dahil sa kuto. Magaspang at maitim ang kanyang mukha, isang peklat sa sentido, marahil ay mula sa isang away. Nawala ang kanyang aura ng kayabangan. Napalitan ng pagmamakaawa ng isang bugbog na aso. Umupo si Gabriel. Tiningnan niya si Isabela na may luhang mata, na para bang nakakita siya ng anghel na tagapagligtas. Kinuha niya ang handset ng interpono nang nanginginig ang mga kamay. Kalmadong inangat ni Isabela ang kanya. Isabela, ang boses ni Gabriel ay distorted sa tenga ni Isabela. Salamat sa pagdating. Alam kong darating ka. Mahalaga pa rin ako sa iyo, di ba? Nanatiling tahimik si Isabela, hinayaang magsalita si Gabriel. Impyerno ito. Isa,
Nagsimulang umiyak si Gabriel. Pinagpapalo nila ako. Basura ang pagkain. Hindi ko na kaya. Isa, pakiusap. Tulungan mo ako. Mag-file ka ng apela. May mga kontak ka na ngayon. O kahit magpadala ka ng pera. Zero na ang aking account sa commissary. Nagugutom ako. Tiningnan ni Isabela ang lalaking iyon. Ang lalaking minsan niyang sinamba. Ang lalaking nagtapon sa kanya sa isang lugar na tulad nito nang walang pagsisisi. Hindi ako dumating para iligtas ka, Gabriel. Malinaw at kalmadong sabi ni Isabela. Nagulat si Gabriel. Kinuha ni Isabela ang isang brown envelope mula sa kanyang bag at idinikit ito sa salamin. Ito ay kopya ng ating desisyon sa diborsyo na pinalna at ang akta ng liquidation ng communal properties. Nagpa siya ang korte na dahil ikaw ang dahilan ng diborsyo at nagkasala ka laban sa iyong asawa, wala kang matatanggap na ni isang sentimo. Nabali ang mukha ni Gabriel. Nawala ang pag-asa sa pera. At isa pa, patuloy ni Isabela. Dumating ako upang ibalik ito sa iyo. Inilabas ni Isabela ang white gold wedding ring na ibinigay sa kanya ni Gabriel. Ang singsing na itinago niya sa pinakamalalim na drawer. Ibibigay sa iyo ng opisyal pagkatapos, sabi ni Isabela. Ibenta mo, baka makabili ka ng sigarilyo at noodles sa loob ng isang buwan sa komisari. Isabela, huwag mong gawin ito. Umiiyak si Gabriel. Ako ang asawa mo. Sorry. Tumayo si Isabela at inayos ang kanyang jacket. Dati, binibisita mo ako bawat buwan, umaasa na mababali ako at susuko, sabi ni Isabela, nakatitig sa mga mata ni Gabriel sa salamin. Ngayon, dumating ako upang siguraduhin na makita mo na buo ako, masaya at nanalo. Isa, hintay. Kailan ka babalik? Sigaw ni Gabriel na desperado habang nagsisimulang tumalikod si Isabela. Huwag mo akong iwanan, Isabela. Huminto sandali si Isabela at bahagyang lumingon. Wala nang pagdalaw, Gabriel. Ito na ang huli. Tamasahin mo ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa kahon na ikaw mismo ang gumawa. Ibinaba ni Isabela ang telepono. Naputol ang koneksyon sa likod ng salamin. Sumisigaw si Gabriel nang walang tunog, hinahampas ang salamin, nagmamakaawa, umiiyak, ngunit umalis na si Isabela. Bumukas ang mabibigat na bakal na pinto, na nagpapapasok ng maliwanag na sikat ng araw. Huminga siya ng malalim, nilanghap ang tunay na hangin ng kalayaan. Walang pasanin, walang nakaraan. Naglakad si Isabela patungo sa kanyang kotse, kung saan naghihintay si Mateo na nakangiti. Sumakay siya at dahan-dahang umalis ang sasakyan. Iniiwan ang madilim na gusali ng bilangguan na unti-unting lumiliit hanggang sa naging maliit na tuldok na sa wakas ay nawala sa rearview mirror. Ang bulaklak ay ganap na namukadkad at ang mga bakal na rehas ay naging pataba lamang na nagpatibay dito.